Good day mga pigmates, kumusta po kayo? Welcome po sa aking channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please like and share and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking videos. Ang vlog na ito ay tungkol sa sow feeding guide. So, ayun na nga pigmates, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa sow feeding guide. Ito pong isi-share ko sa inyo mga pigmates ay base po sa aking kaalaman at sa aking experience po dahil dalawa na po ang pinagtrabahuhan ko na farm. Diyan man sa Pilipinas at dito sa Japan ay parehas lamang po ang kanilang feeding guide. I-share ko po sa inyo ito mga pigmates dahil ang alam ko po sa inyo, higit pa po sa 3 kilo ang pinapakain nyo sa inyong mga alaga. Isa na rin po na kung bakit ko i-share ito para mabawasan na rin po ang inyong expenses sa pakain sa inyong inahin. Ang tamang feeding diet po sa ating inahin, 2 kilograms feeding per day. Alam ko po sa inyo mga pigmates, higit pa po dyan yung pinapakain nyo, may 2.5 kilograms feeding per day, may 3 kilograms feeding per day. Yan po ang alam ko na pakain ninyo sa inyong inahin. Isipin nyo po yung diferensya kung 2.5 kilograms feeding per day po kayo. Ang difference po, 0.5 kilograms po ang inyong diferensya po sa pakain ninyo sa pakain ng commercial farm. Kaya po, madalas po ang sinasabi ninyo, konti lang po ang kita sa pag-aalaga ng inahin. Dahil yan po ang feeding management nyo, overfeeding po. Tapos, malalaki pa po ang inyong inahin dahil gawa po ng overfeeding, dahil tataba lamang po ang ating inahin kung overfeeding po tayo. Kaya ito pong sinasabi ko sa inyo, 2 kilograms feeding per day. Yan po ang feeding diet ng inahin. Buntis man po yan or dry sow man yan, 2 kilograms feeding per day lamang po. Para maiwasan natin na tataba ang ating inahin. Dahil kung tataba po ang ating inahin, may tendency po na lagi pong mag-reheat. At ito pong sinasabi ko po sa inyo na feeding guide, wala pong problema sa ating inahin. Hindi po siya tataba, hindi po siya papayat. Magkaiba lamang po ang pakain kung manganganak na po ang ating inahin. Dahil iba po yung pakain dyan at depende rin po sa dami ng piglets. Kung hindi po kayo maniwala sa aking sinasabi, kung dalawa po ang inyong inahin, at gawin nyo na lamang po. Yung isa po, pakainin nyo na gaya ng pakain nyo. Yung isa po, gawin nyo po itong sinasabi ko para malaman nyo po kung ano yung pagkaiba. Dahil ang alam ko po na pagkaiba, malaki po ang expenses sa pakain nyo. At sa sinabi ko po, hindi malaki ang inyong expenses. Yan po ang tamang feeding guide. Kung 2 beses po kayo magpakain sa isang araw, ang gawin nyo po 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali. Pwede rin po yung 1 beses lang po ang pakain sa isang araw, basta ibigay mo lang po yung 2 kilograms feeding per day. Ibigay mo po sa umaga kahit di ka na po magbigay sa tanghali dahil binigay mo na rin po yung 2 kilograms feeding per day. Huwag po kayong mabahala kung 2 kilograms feeding per day, hindi po mangangayat ang inyong inahin at hindi po tataba ang inyong inahin. So ayun na nga pigmates, ito na po pag-uusapan natin yung pakain sa inahin sa kanyang pagbubuntis. Ang ipakain nyo po, first day hanggang 114 days sa kanyang pagbubuntis, 2 kilograms feeding per day po. Kung 2 beses po kayo magpakain sa isang araw, gawin nyo po 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali. Yan lamang po ang pakain sa ating inahin na first day hanggang 104 days. 2 kilograms feeding per day gestating feeds. Pag 105 days na po sa kanyang pagbubuntis,
mag-shift na po tayo ng lactating feeds. 2 kilograms feeding per day din po ang pakain natin sa lactating feeds. Ito po, sa ika 105 days to 109 days po ang pakain natin na lactating feeds, 2 kilograms feeding per day. Gaya po ng sabi ko, kung 2 beses po kayo magpakain sa isang araw, pwede po na hatiin nyo yan, gawin yung 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali. Kung 1 beses naman po kayo magpakain sa isang araw, pwede rin po isang bigayan lamang po yan, 2 kilograms sa umaga. Pag 110 days na po, simulan na po natin magbawas ng pakain sa ating alaga. Dahil pag busog po ang ating inahin, may tendency po na mahirapan po sa kanyang pagdi-deliver o sa kanyang pagle-labor. So, ito na nga po, sa 110 days po, ang pakain na lamang natin po dyan, 1.5 kilograms lactating feeds po. Kung 2 beses po kayo magpakain sa isang araw, hatiin nyo lamang po yan. Pag 111 days po to 112 days po sa kanyang pagbubuntis, 1 kilo na lamang po ang pakain natin sa ating inahin. Kung 2 beses po kayo magpakain sa isang araw, kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa hapon. Pwede rin po isang bigay lamang po yan. Kung 1 beses kayo magpakain, ibigay nyo na lang po yung 1 kilograms feeding per day. Pag 113 days po, ang pakain nyo na lamang po ay kalahating kilo po lactating feeds. Pag 114 days po, wag na natin pakainin dahil yan na po ang gestation period ng ating inahin. Pero sa gestation period po ng ating inahin, may tendency po na mag plus 3 at minus 3 po sa kanyang panganganak. May maaari manganak siya ng 113 days, 112 days, 111 days. Maaari po siyang manganak dyan. Kaya po simulan na natin yung magbawas ng pakain sa 110 days po sa kanyang pagbubuntis. Para kung maaari man po na mapaaga siya manganak, at least po nakapag-decrease na tayo, hindi gaano busog ang ating inahin. Bakit po wala pong pakain sa 114 days? Paano po? Nanganak po siya ng 115 days, 116 days, 117 days. Wala pa rin po bang pakain dyan? Ito po ang sagot ko, huwag nyo na rin po pakainin hanggat hindi na po nanganak sa 114 days higit pa. Tubig lamang po ang inyong ibigay sa inyong alaga para mapabilis po ang kanyang panganganak. Hindi po siya mahirapan, mabilis po siya mag-labor. Huwag po kayong mabahala, hindi po mamatay ang inyong inahin pag hindi kumain sa 114 days, 15 days, 16 days, at 117 days. Tubig lamang po ang bigay nyo, sapat na po yan sa kanyang pagdi-deliver. Kasi po, pag busog po yung inahin ninyo sa kanyang pagle-labor, may tendency po na mahigit 1 linggo na, hindi pa po siya kumain. Yun po ang dahilan kung bakit hindi po siya kumain sa 1 linggo ang inyong inahin. Dahil nung nag-labor, pinakain nyo po siya. Sir, paano po? Hindi po namin malaman kung manganganak na po sa 111, 112, 113, 114 ang aming inahin. Napakain po namin. Yun na nga po, gaya ng sabi ko, mag-decrease na po tayo ng pakain. Magbawas na po tayo ng pakain sa 110 days. At least po, 1 kilo na po ang pinakain na natin sa 111 days niya. Hindi na po busog, hindi po sobrang busog ang inyong inahin. Tama na lamang po yung 1 kilograms. Kaya wag po kayong mabahala, hindi po siya mahirapan manganak. Basta po, pag 114 days hindi pa po nanganak ang inyong inahin, higit pa dun, wag nyo na pong pakainin. Tubig na lamang po ang inyong bigay. So, ayun na nga po, gaya ng sinabi ko,
mag-iba yung pakain pag nanganak ang ating inahin. Ito na po, halimbawa, kung 10 po ang kanyang anak, 5 kilograms feeding per day po. Pero, itong 5 kilograms feeding per day, pag bagong panganak po ang ating inahin, wag muna po natin ibigay lahat yung 5 kilograms feeding per day. Dahil mahina pa po kumain ng ating inahin, pag binigay mo po yan, masasayang lamang po yung feeds na binigay mo dahil kukunti po ang kinain, mapapanis lamang po yung binigay mo. Kaya expenses na naman kung hindi niya nakain lahat. Siyempre, tanggalin mo po yun. Palitan mo na naman ng panibago. Ang pakain po dyan, unti-untiin nyo po hanggat kaya niyang makain yung 5 kilograms feeding per day sa 10 ang anak. Ang gawin nyo po, first day, wag nyo munang pakainin yung inahin nyo na nanganak. Pakainin nyo po the second day. The second day po, ang ipakain nyo po dyan, kalahating kilo muna po. Kung kulang niya po yan, dagdagan nyo po, gawin yung 1 kilo. Ganyan po ang practice ng pakain sa ating inahin dahil pag bagong panganak, hindi pa po malakas kumain ang ating inahin. Pag kulang niya po yung 1 kilograms feeding per day nung binigyan nyo ng second day niya, the third day po, dagdagan nyo yung 1 kilo na binigay nyo, pwede nyo gawing kalahating kilo po na lactating feeds po. Kung kulang niya na naman po yung 1.5 kilo na binigay nyo, dagdagan nyo na naman po, gawin yung 2 kilograms feeding per day. Hanggat po makonsume niya yung feeds na binibigay nyo, saka kayo magdagdag ng pakain. Huwag nyo pong biglain para maiwasan po natin masiraan ng feeds dahil napakamahal po ng feeds. Kaya ganyan po ang gawin nyo na practice nyo, unti-untiin nyo po yung pakain. Ito po, bakit po 5 kilograms feeding per day ang pakain sa 10 yung anak? Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Isang piglet po na anak ng inahin, ang additional po dyan na pakain natin, 0.3 kilograms per piglets. Halimbawa po, 10 po yung anak ng inyong inahin. 10 times 0.3 kilograms feeding per day equals 3 kilograms feeding per day. Bakit po 5 kilograms? Yung maintenance, yung feeding diet po ng ating inahin ay 2 kilograms po. I-add po natin yung 2 kilograms dun sa 3 kilograms. Kaya magiging 5 kilograms feeding per day. Yung 3 kilograms po, yun po yung kakainin ng inahin para sa kanyang pag-produce ng gatas para sa piglets. Yung 2 kilograms po ay yun naman po yung feeding diet ng ating inahin ay para sa maintenance sa kanyang katawan. Huwag po natin tipirin ang ating inahin sa kanyang pakain base sa dami ng kanyang anak. Dahil pag tinipid po natin, titipirin din po tayo ng ating inahin para sa ating kita. Dahil kung tinipid mo, ang maapektuhan dyan, konti yung ibibigay niya na gatas, yung piglets po natin, mabagal po lumaki dahil hindi po sila nakakasuso ng sapat na gatas. Kaya hindi po siya mabilis lumaki. Pag magwalay na po tayo ng inahin, huwag po natin pakainin sa araw ng walay. Kinabukasan na natin po pakainin ang ating inahin. Balik na naman po tayo sa 2 kilograms feeding per day pag nagwalay na tayo sa inahin. Gestating feeds po ang pakain. Tuloy-tuloy lamang po yan yung rotation. Basta pag nag-gestating feeds ka sa simula ng pagwalay, hanggat mabuntis po, pag 104 days po, hanggang dun lamang po ang pakain natin ng gestating feeds. Pag 109 na naman po, lactating feeds na naman po tayo. Ganun lang po ang rotation, paulit-ulit lamang po.
Pero itong binigay ko sa inyo, sana sundin nyo po ito para hindi na po malaki ang inyong expenses sa inyong inahin. Alam ko naman po na kumikita kayo sa inyong pakain na 3 kilograms feeding per day. Mas mainam po kung sundin nyo tong sinasabi ko na 2 kilograms feeding per day dahil napakalaki po yung diferensya sa inyong pakain. Less expenses, additional income po sa inyong business. Ito na po, ibibigay ko po sa inyo yung feeding guide sa inahin base sa dami ng anak para hindi na po kayo mag-compute. Kung 5 po yung piglets ng inyong inahin, 3.5 kilograms feeding per day. Kung 6 naman po ang anak ng inyong inahin, 3.8 kilograms feeding per day. Kung 7 naman po ang anak ng inyong inahin, 4.1 kilograms feeding per day. Kung 8 naman po ang anak ng inyong inahin, 4.4 kilograms feeding per day. Kung 9 naman po ang anak ng inyong inahin, 4.7 kilograms feeding per day. Yan po ang pakain sa inyong inahin. Kung 10 po ang anak ng inyong inahin, 5 kilograms feeding per day po. Kung 11 o kung 12, 13, 14, 15, 16 ang anak ng inyong inahin, sapat na po yung 5 kilo na pakain sa isang araw sa inyong inahin. Dahil kung kakainin niya man po yung 6 kilos, parehas lang po yung produce nila ng milk sa kinain na 5 kilo o 6 kilo. Kaya wag nyo na pang higitan yung dami ng pakain sa 5 kilo. Kahit marami po anak ng inyong inahin. Kaya sinabi ko itong feeding guides na base sa kanyang anak, 10 piglets below po yung sinabi ko para maiwasan yung dagdag expenses po. Gaya nito, kung hindi ko sinabi itong feeding guide base sa kanyang anak, kung nanganak ang inyong inahin na 5 piglets, pinakain nyo siya ng 6 na kilo, 5 kilo, napakalaki na naman po yung lugi ninyo. Kaya binigay ko ito sa inyo para iwas po tayo malugi. Dahil 7 nga ang anak, pinakain mo ng 5 kilo, malulugi po kayo. Kasi konti po yung sinusupply niya piglets, pinakain mo na marami, overfeeding. Expenses na naman po sa inyo yun mga pigmates. Kaya ito po, sana may natutunan po kayo sa vlog na ito. Kung may katanungan po kayo mga pigmates, i-comment nyo lang po sa baba para pag susunod po na day off ko, sasagutin ko po yung mga katanungan nyo. Pasensya na po kung wala po akong maibigay na video tungkol about sa field. Dahil dito po sa Japan, hindi gaya dyan sa Pilipinas na pwede mag-cellphone pag nagtatrabaho. Dahil dito po, trabaho. Dahil pag break time, pwede po mag-cellphone. Pero pag break time, sa office po kami. Hindi pwede sa farm, sa building. Sa office po kami pupunta. Kaya yun po ang time lang po namin mag-cellphone, break time. Bawal po talaga mag-cellphone pag araw ng trabaho. Kaya ito muna po ang vlog ko. Churi-churi muna po tayo, pero itong sinishare ko sa inyo, yan po ang experience ko sa farm o pinag-aralan. Yan po talaga ang tunay na pagkain. Para maiwasan po natin malugi. Dahil may kita po sa baboy basta tama po ang ating pamamaraan. Ito na po yung feeding guide ng inahin. Sundin nyo na po ito para tama lamang po ang ating expenses, mga pigmates, sa ating alaga. Kung higit pa po yung pinapakain mo dito sa sinabi ko na ito, bawasan mo na po, gawin mo na po 2 kilograms feeding per day. So ngayon pigmates, bago po ako magpaalam, sana may natutunan na naman po kayo sa vlog na ito. Maraming salamat pigmates sa inyong suporta.
Kung magustuhan nyo ang video na ito, please like and share and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Dahil lahat po ng ituturo ko ay base po sa aking kaalaman. Kung may katanungan po kayo, pigmates, i-comment nyo lang po sa baba. Sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Happy farming mga pigmates. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na vlog.